Nabanggit niyo po kanina yung Public Investment Plan. Of course, tinututukan natin ngayon yung DPWH. Meron pa po ba kayong ibang nakita na parang may red flag? Alam niyo ang sa akin ang mahalaga dito ay magkaroon na talaga ng independent oversight dito sa buong proseso ng planning, budgeting at monitoring. Alam ko po na binanggit na ng Pangulo na magki-create siya ng independent commission para mag-imbestiga dito sa mga korupsyon sa DPWH, no? Pero ako po sana dun sa scope of work na gagawin dito sa independent commission na to, hindi lamang yung pag-iimbestiga, kundi yung pagmo-monitor at pagsisigurado na yung mga infrastructure projects na napopondohan ay may maayos na plano at magko-contribute talaga dun sa development plan or sa disaster management ng isang lugar. At ito nga po, Miss Maricel, ako nga po ay nag-draft na rin ng ordinance para ma-replicate ito at the local level. Pinost ko na po ito sa aking social media, pwede nang i-copy-paste ng iba't ibang local governments natin para magkaroon din ng transparency and accountability sa infrastructure at the local level. Kasi ang implementation ng infrastructure hindi lang naman sa national pati sa local. At nakita natin yung mga ibang LGUs natin ang nagsasabi na hindi sila nakukonsulta dito sa implementation ng mga infrastructure project na to. Nag-draft na po ako ng ordinansya. Meron ng 8 LGUs na nag-file nito. Pero ang LGUs po natin ay 1,700 plus sa buong Pilipinas. So, tinulungan ko na po kayo. Copy-paste lang po. Pwede na natin itong isulong para naman may makuha tayong tunay na pagbabago dito sa pagkagalat natin. Hindi yung magagalat tayo, merong ilang contractor na maaring makasuhan sa susunod na baha, magagalit na naman tayo kasi matinding korupsyon na naman yung nangyayari. Kailangan po talaga natin dito ay policy at institutional reform para magkaroon ng tunay na pagbabago. Dahil otherwise, paulit-ulit lang po tayong lulunurin ng baha at ang perang tax na binayad natin ay patuloy lang makukurakot ng mga politiko natin. Yung binabanggit niyo po na ordinansa na ginawa niyo, nasabi niyo tama po ba? 6 na LGU pa lang ang nagda-download? 8 po. LGU ang nag-file. Ano mga LGUs lang to na gusto yan? Baka pwede namin malaman para shout out po sa mga LGU natin. May ginawa ng ordinansa si Prof. Shelo. Baka pwede nyo nang gamitin ito. I-adapt nyo na lang po. Sige, shout out natin. Sino itong mga nauna na gusto ng transparency? Yes, itong LGU ng Nagcarlan, courtesy of Vice Mayor Rexon Arevalo, Konsihal Paul ng Alitagtag, Batangas, nag-file na rin po siya. Si Konsihal Rona ng San Jose del Monte, Bulacan, nag-file na rin po siya. Si Konsihal Tobit ng Taytay Rizal, naka-file na rin po siya. Konsihal Paul ng Pasig City, may endorsement po to ni Mayor Vico. In-endorse pa ni Mayor. Konsihal Abe ng Taal, Batangas, at Konsihal Coco ng Magalang, Konsihal Toto ng Kabangkalan, Negros Occidental, at si Councilor ng San Andres Catanduanes po, Konsihal Joal. Isa pa lang sa Metro Manila, sa Pasig pa lang Pasig pa lang. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!